Ayan, marami nagtatanong na OFW kung totoo nga ba yung nakita nila sa social media about sa MPAC. So, tignan natin guys. Itatalang kaso ng sakit na MPAC sa bansa, ang Health Department sinabing hindi pa dapat mangamba. Mild variant lang daw ng MPAC ang nasa bansa ngayon, pero patuloy daw ang pagbabantay nila para hindi makapasok ang mas malubhang variant ng sakit. Nakatutok si Chino Gaston. Isang residente mula Maco, Davao de Oro ang pinakahuling na-detect na kaso ng monkeypox, ang nakahahawang sakit na nagdudulot ng marami at malalaking butlig sa katawan. Nakarecover na raw ang pasyente pero 2 pang tao na pinagsususpetsya ang may MPOX ang binabantayan ngayon sa Maco at karatig na bayan ng Nabunturan. Sa Iloilo Province, isa pang pasyente ng MPOX ang idineklarang nakarecover na ng Provincial Health Office. Samantalang sa Iloilo City, 4 na tao ang isinasa ilalim sa isolation at monitoring sa hinalang nahawahan sila ng sakit. Pero paglilinaw ng City Health Office, walang community transmission ng MPOX sa Iloilo City. Sa Bacolod City, tututukan ng LGU, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbabantay sa mga hotel, spa, palengke at transport terminals para mapigilan ang anumang outbreak ng MPOX. Hinikayat din nila ang mga taga Bacolod na agad magpa-check up oras na may makitang sintomas ng sakit gaya ng mga rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Sunod-sunod man ang mga na-detect na kaso ng MPOX sa bansa, hindi pa raw dapat mangamba ang mga Pilipino ayon sa Department of Health. Mild variant lang daw kasi o ang MPOX Clade 2 ang mga kasong nakikita dito. Gayunpaman, patuloy ang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang MPOX Clade 1B variant sa bansa. All of them are MPOX Clade 2. Wala pa kaming nakitang MPOX Clade 1B sa Pilipinas. Yung 2, ano yun, very mild, self-limiting, at saka ang transmission niya, skin-to-skin contact. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report namatay, pero hindi sila namatay from the MPOX. Namatay sila from advanced HIV. Walang gamot sa MPOX sa ngayon at isolation, tamang pag-aalaga lang at pahinga sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo ang treatment para sa sakit. Ipaglilinaw ang Department of Health sa naitatalang kaso ng monkeypox sa bansa. Patuloy ring binabantayan ng DOH ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang bahagi ng bansa at sa ibang bansa sa Southeast Asia. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa gitna ng mga muling naitatalang kaso ng MPOX sa iba't ibang lugar sa bansa, pinawi ng Department of Health ang anumang pangamba patungkol dito. Gayunman, binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa ang patuloy na pag-iingat ng publiko laban sa MPOX. Karamihan anya sa mga naiulat na kaso ay Clade 2 na mild, self-limiting at skin-to-skin ang transmission. Hindi ito yung MPOX na may public health emergency of international concern. Ang MPOX Clade 1B ang hinahanap namin. So wala pa kaming nakitang MPOX Clade 1B sa Pilipinas. May mga cases tayong ni-report namatay, pero hindi sila namatay from the MPOX. Namatay sila from advanced HIV. Nilinaw naman ni Herbosa na hindi glanders, kundi melioidosis ang 6 na kasong naiulat sa Siquijor kung saan 2 ang namatay. Base ito sa isinagawang DNA analysis sa mga biktima. Hindi gaya ng glanders na impeksyon na nakuha sa kabayo at iba pang hoof animals. Ang melioidosis naman ay mula sa putik. Well, it comes from the feces of animals with hindi naman naapektuhan yung animals. So it's also zoonotic, pero ang advice ngayon is really prevention sa wearing of boots sa mga putik at saka mga surface water. Pero the advice is still the same, no? Huwag kakain ng mga hayop na namatay sa sakit. Patuloy ring binabantayan ng DOH ang pagtaas ng COVID cases sa ilang bansa sa Southeast Asia. Dito sa Pilipinas, pababa pa rin ang kaso ng COVID, kung saan 1% lamang ang fatality rate. Nire-recommend ko mag-mask kayo pagpapasok kayo ng ospital, lalo na kung high risk ka. Samantala, inilunsad ng DOH ang online patient appointment system sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Pinabibilis ito ang sistema ng magbibigay ng outpatient services sa pamamagitan ng schedule upang maiwasan ang matagal na paghihintay. Malaking tulong ito sa mga pasyente, gaya ng buntis na si Melody. Pupunta ka lang dito sa pinili mo ng oras, then pagpunta mo,
mo, ayun na, i-assist ka lang ng mga doktor, tapos ipapakita mo lang yung appointment na sinet mo. Kung wala naman kayong cellphone or wala na kayong data, wala na kayong pambili, pupunta lang kayo dito. May mga computer kami sa mga personnel ng Pabella at pwede kayong magpa-schedule doon. Bukod sa Pabella, ipinatutupad na rin ito sa Jose A. Reyes Memorial Medical Center at San Lazaro Hospital at target itong palawigin sa lahat ng DOH hospital sa buong bansa. Gladys, ano ang detalye nitong ipinatutupad na mandatory face mask sa Davao del Sur? Ayon nga sa ulat, may isang kumpirmadong kaso na ng monkeypox sa bahagi ng munisipalidad ng Magsaysay sa probinsya ng Davao del Sur. Bunsod nito ay ipinatutupad na ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa buong probinsya. Sa ilalim ng Executive Order No. 26 na nilagdaan ni Governor Yvonne Cagas, ang mga residente sa probinsya ay kinakailangan ng magsuot ng face mask sa indoor public and enclosed spaces, sa mga market, public transport, paaralan, mga simbahan at business establishments. Ganon din sa mga crowded outdoor areas kung saan hindi na naipatutupad ang physical distancing at healthcare facilities. Nakasaad din sa nasabing EO ang pagpapatupad ng physical distancing ng 1 metro sa mga pampubliko at communal areas at pagtiyak na merong maayos na ventilation sa mga enclosed spaces. Binigyan na rin ng direktiba ang mga barangay, lungsod at munisipalidad sa buong probinsya na mahigpit na ring ipatupad ang surveillance, reporting at public education bilang bahagi pa rin sa kanilang hakbang na maiwasan ang pagkakalat ng monkeypox at iba pang nakahahawang sakit sa buong probinsya. So yun guys, para sa mga katalungan at para rin sa kaligtasan, maaaring i-follow nyo po ang page ng Bureau of Immigration at Department of Health. Ayan po guys, para maging updated na rin tayo guys.